Kabanata 161. Gabi na sa unit ni Snow. Dumating si Jasmine ng aligaga sa gitna ng gabi, pero ang nadatnan niya ay ang sala na puno ng mga pinagugupit na damit. Oh my God, sino na naman ang nagpagalit sa'yo ngayon? Galit na galit si Snow habang ginugupit ang mga mamahaling damit gamit ang gunting, at sumigaw siya na parang mababaliw, sino pa nga ba? Nakuha na agad ni Jasmine ang buong istorya mula sa assistant. Habang nililigpit ang gulo, mahinahong sinabi niya, Snow, ayoko sanang sabihin, pero masyado kang padalos-dalos. Ang tagal mo nang nagtitimpi, sana naman nakaiwas ka na lang. Bakit mo pa kailangang magpasimula ng apoy na ikaw din ang masusunog? Hindi pa ba sapat ang pagtitimpi ko? Sa gabing to pa talaga. Akala ko kasi, akala niya, sa wakas ay siya ang mananalo. Sino bang mag-aakalang? Pinakalma ni Jasmine ang boses niya. Gets ko kung anong nararamdaman mo. Pero Snow, wag mong uunahin ang panandaliang satisfaction. Si Luna, kahit wala tayong gawin, may darating at darating na harang sa kanya. Agad na tumingin si Snow. Sino? Ngumiti si Jasmine ng may kumpiyansa. Wag mong kalimutan, may Sumimoto pa ang Glory World. Ngayon, sobrang sikat na si Luna. Sa tingin mo ba, papayag si Sumi na mawalan siya ng spotlight? Ni si Nicole Swan nga, na mas matagal sa industriya, tinalo ni Luna. E sino si Luna sa harap ni Sumi? Kumikislap ang mga mata ni Snow. Sumimoto, bakit hindi ko agad naisip yun? Exactly, may malalim na koneksyon si Sumi sa mga executive ng Ford Group. Hindi siya madaling banggin. Tapos, sobrang prideful paon. Pastahan tayo, pag nalaman niya ang nangyari ngayong gabi, bubulusok ang galit niya. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon niya? Tahimik na nag-isip si Snow, tapos ngumiti ng palihim. Tama ka, may point ka. Nang makitang napakalma na si Snow, huminga ng malalim si Jasmine at nagpatuloy, pwede na tayong mag-reach out sa kampo ni Sumi. Dati, magkaaway kayo, pero ngayon, magkaibigan na kayo sa iisang layunin. Kalaban ng kalaban mo, kakampi mo. Ako na ang bahala makipag-usap. Hindi dapat maging problema yan. Ibinagsak ni Snow ang gunting at damit sa sahig, at nagsimulang maglakad paikot. Bigla siyang huminto at sinabing, alam ko mahilig si Sumi sa jade. May naregalo sa daddy ko dati na emerald jade figurines. Kunin mo yun at iregalo sa kanya. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang. Noted. Ako na ang bahala, sagot ni Jasmine. Teka, naisip mo na ba yung sinabi ko sa iyo dati? Tungkol sa engagement, tanong ni Snow. Manam, masyado ka ng low profile. Kailangan mo ng ingay para makabawi. Alam mo naman, ang pinakakinaiinggitin sa iyo ng lahat, ang relasyon mo kay Yuan. Panahon na para i-publicize yan. Sa engagement, instant headline ka. May follow-up articles pa akong nakaabang. Hindi lang tataas ang popularity mo, kundi masisipa mo pa si Luna sa public. Mayabang ang ngiti ni Jasmine. Nabanggit si Yuan, kaya napangiwi si Snow. Sa totoo lang, medyo nagtampo si Yuan dahil sa nangyari. Kailangan ko muna siyang lambingin, saka sobrang busy niya ngayon. No problem, walang pressure. Maganda rin yung ginagawa niya ngayon. Kapag successful yung project nila, pwedeng lumawak ang negosyo nila sa Europe. Ang mga financial magazine, puro papuri sa kanya. Ngumiti si Snow, puno ng yabang. Syempre, boyfriend ko yun. Tumanggo si Jasmine. Good. Magkanya-kanya na tayo ng galaw. Kinabukasan. Ang sarap ng tulog ni Luna, kaya nagising siya ng natural at walang alarm. Habang inaantok pa, naalala niya ang nangyari kagabi, at akala niya, panaginip lang lahat yun. Pero pagkadiretso niya sa closet, hindi niya naisara ang pinto ng hidden room kagabi, kaya buong ganda at liwanag nito ang tumambad sa kanya, parang eksena sa fairy tale. Napahawak si Luna sa noo. So, totoo nga lahat. Hindi na nga siya makapag-isip kung paano niya ipapaliwanag ang closet na iyon. Ang alam lang niya, sumakit na naman ang ulo niya, at cellphone niya biglang nagring. Si Judy Collins, ang agent niya. Hello, Miss Judy. Off ka ngayon, di ba? May time ka ba? Kung wala ka naman gagawin, punta ka muna dito sa office. Wala naman akong lakad. Pupunta ako agad. Nagayo si Luna at dali-daling umalis papunta sa opisina. Sa Glory World Entertainment, sa opisina ni Judy. Buisit, bakit lagi akong talo sa laro? Reklamo ni Dave habang nakasalampak sa sofa. Ibinato niya ang game console sa tabi. Nasaan na si Luna? Ang tagal naman. Sa kalagitnaan ng pagbubuklat ng papeles, sumagot si Judy nang hindi man lang lumingon, paakyat na siya. Umupo ng tuwid si Dave, tapos tinitigan si Judy. Medyo naaasar, sabay sabing, Judy, wala namang ibang tao dito. Pwede bang itigil mo na ang pagiging malamig? Walang sagot. Nap-icon lalo si Dave. Ang galing mo ring umarte. Dapat ikaw na lang ang nag-artista. Ano nga ulit yung sinabi mo kay Luna dati? Na ex-manager at artist lang tayo. Galing mo talaga maglinis ng pangalan, Doon lang siya tiningnan ni Judy, tapos maiksi pero diretsong sagot, mali ba ako? Mapapasagot na sana si Dave, pero inunahan siya ng tanong ni Judy, o mas gusto mong sabihin ko kay Luna ang totoo? Namula bigla si Dave, napabangon, ikaw. Tok. May kumatok. Naputol ang tensyon. Si Dave ang nagbukas ng pinto. Pagkakita kay Luna, agad siyang nagreklamo, ang tagal mo. Ilang beses na akong natalo sa laro. Tinapunan siya ni Luna ng tingin. Sigurado ka bang kasalanan ko yan, at hindi mo lang talaga alam maglaro? Tigilan mo na yan. Ayusin na natin tong business na to. Kailangan ko pang bilhin yung bagong gaming gear ko.
Napairap si Luna, mukhang ikaw na lang ang dapat pakasalan ng game console mo. Sabay lakad papasok at ngumiting bati kay Judy. Miss Judy, andito na ako. Agad lumambot ang aura ni Judy. Umupo ka, tinawag kita kasi may good news ako. Talaga, anong good news? Kumikinang ang mata ni Luna. May nakuha akong endorsement para sa'yo. Ha, totoo ba yan? Ako, mag-e-endorse. Hindi pa nga na-release ang drama ko. Enough na ang popularity mo. Normally, gusto muna ng mga kumpanya mag-observe, pero this time, swerte tayo. Noong kumalat yung picture niyong dalawa ni Dave na naglalaro buong gabi, nag-reach out agad sa akin yung game company. Tapos kahapon lang, napirmahan na namin. Kabanata 162. Hindi inasahan ni Luna na ganito ang mangyayari sa una niyang endorsement job at talagang ikinagulat niya ito. Ha, ganito lang yun, pwede pala yun. Mayabang nang umiti si Dave at sumagot ng pilyo, bakit naman hindi? Dapat nga magpasalamat ka sakin. Kung hindi dahil sakin, wala ka nito. Oo na, sayo na lahat ng credit. Nagpatuloy si Judy habang tinatalakay ang detalye, ang request ng game company, kayong dalawa ni Dave. Dahil bago ka pa lang, hindi kalakihan ang bayad sa'yo. 1,000,000 lang. Sa dulo, aabot ka ng mga 300,000 dolyar. 300,000 dolyar, ganun kalaki. Hindi pa talaga niya nabibigyang pansin ang profit sharing ng kontrata. Karaniwan, 20% lang ang napupunta sa mga baguhan. Pero siya, 40% ang kuha niya. Magandang deal na yun mula sa kumpanya. Walang duda, may kamay ang Diablo rito. Napairap si Dave at mayabang na sumanghal, ang babaw mo. Kontento ka na agad sa 300,000. Nagtari si Luna, ikaw, magkano ba kinikita mo? Wala lang, 3,000,000 lang naman. Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi ko tatanggapin tong endorsement na sobrang mura. Napakagat sa labi si Luna, putek, gusto mo talagang suntukin kita, no? Ipinasa ni Judy ang mga kontrata sa kanilang dalawa. Ito lang talaga ang pinatawag ko sa inyo. Heto ang kontrata, basahin nyo, at kung wala kayong problema, pirmahan nyo na. Walang pakialam si Dave at agad na pumirma. Si Luna naman, mabilis na nilumpasan ang laman bago rin pumirma. Pagkakuha ng papeles, tumanggo si Judy. Okay na, ako na bahala sa susunod. Dahil pareho kayong kukuha ng endorsement na ito, kinausap ko na si Miss Lay. Ako na ang hahawak sa endorsement ninyo. I-update ko na lang kayo sa mga susunod na schedule. Okay, salamat, Miss Judy. Noted. Pagkalabas nila ng opisina. Nag-alinlangan si Dave sandali bago nagsalita, nung isang araw, nag-leave ka buong araw. May nangyari ba? Meron, pero okay na. Wala na yun. Sumimangot si Dave, may kinalaman na naman kay Lucas, no? Napailing siya, pati nanay ko, nabalitaan na. Napakunot ang noo ni Luna, ha? Nanay mo, anong narinig niya? Siya raw mismo ang kinakausap ni Madam Ford, yung lola ko. Gusto raw ni Madam ay mahanapan na ng maayos na blind date si Lucas. Busy na raw sila ngayon sa pagpili ng mga kandidata. Lahat ng plano ng nanay ko kinansela niya para lang tulungan si Lola pumili ng manugang. Napatingin si Dave sa kanya, yun lang. Bumungis ni si Luna, ano pa gusto mong gawin ko? Samabit sa leeg ni Lucas at umiyak. Napailing si Dave, halatang naiinis. Habang naglalakad sila at nag-uusap, biglang may boses na sumigaw ng may halong excitement. Opo Dave. Napatingin silang dalawa, papalapit ang dalawang babae. Isa sa kanila ay si Dahlia Reese, suot ang isang napaka-glamorous na outfit. Ang isa pa, na tumawag kay Dave, ay naka-light purple Chanel dress mula sa pinakabagong fall collection. Eleganteng-elegante ang dating niya, at punong-puno ng yabang ang mga mata. Si Sumi Moto. Isang mukha na kilala ng lahat sa industriya, kaya agad siyang nakilala ni Luna. Kahit matagal na siyang pumirma sa Glory World, ngayon lang talaga niya ito nakaharap ng harapan. Opo Dave, ang tagal mo nang hindi nagpapakita sa kumpanya. May business ka rito. Tanong ni Sumi na kunway may malasakit, pero halatang may ipinapakitang seniority. Sumimangot si Dave at maikling sumagot, Ma'am. Sa entertainment industry, mahalaga ang seniority. Kaya bilang junior, natural na bumati si Luna. Magandang araw po, senior. Pero tila hindi siya nakita ni Sumi, at nagpatuloy lang ito sa pakikipag-usap kay Dave, hindi man lang siya tiningnan. Narinig ko, kumuha ka raw ng endorsement para sa isang game. Walang pakialam si Luna, ginawa na niya ang dapat. Kung dededmahin siya, wala na siyang dahilan para pilitin pa. So, tumaas ang kilay ni Sumi. Bakit ka biglang naging interesado sa game endorsement? Tinulungan ko lang ang junior ko rito. Pagkarinig nito, biglang naging seryoso ang mukha ni Sumi. Opo Dave, hindi ko alam kung anong iniisip ng manager mo, pero sa estado mo ngayon, ang pagtanggap sa ganitong klaseng endorsement at makipag-collab sa mga baguhan ay makakaapekto sa image mo. Sana pag-isipan mo ulit ang desisyon mo. Hindi na nakatiis si Dave. Napangising pilit siya. Haha, Miss Moto, ang higpit mo naman. Next time, pakiusap, tawagin mo akong Dave, hindi Opo Dave. Lumiit ang mata ni Sumi sa inis. Opo Dave, alam kong ayaw mong pinakikialaman ka, pero ito ay para sa ikabubuti mo. Upang basagin ang tensyon, sumingit si Dahlia, si Sumi ang takbuhan pagdating sa endorsements. Siya ang bagong endorser ng Chanel sa Central Region, at mukhang i-continue pa ng Ford Corporation ang kontrata niya. Grabe, sobrang busy niya lately. Opo Dave, napagdaanan ko na ang lahat ng yan. Makinig ka na lang sa akin.
Mauuna na muna kami, next time ulit. Wala pa ring tingin kay Luna. Tumanggo lang siya ng malamig kay Dave at tuluyang umalis. Pag-alis nila, nag-init agad ang ulo ni Dave. Tang-ina, sino ba yung Apo Dave, na yan? Hindi ko pangalan yun para gamitin. Nakikialam pa siya sa diskarte ko. Feeling niya talaga may karapatan siya sa buhay ko. Kung hindi lang niya nailigtas si Little Treasure dati, sinupalpal ko na yan. Luna, sugurin mo nga yan, kagatin mo. Napabuntong hininga si Luna. Pwede ba, huwag mo naman akong gawing aso. Tuloy-tuloy si Dave. Luna, hindi mo alam ang buong istorya. Hindi man lang binanggit ni Tito na si Sumimoto ang nagligtas kay Little Treasure. Basta inutusan lang ang mga tao na bigyan siya ng boost sa career niya. Akala niya, sobrang mahal siya ni Tito kaya siya pinoprotektahan. Halos ideklara na niyang siya si Mrs. Ford. Nakakairite yung tono ng boses niya tuwing kinakausap ako. Napatingin si Luna sa direksyong tinahak ni Sumi. Hanggat wala siyang ginagawang masama sa akin, hindi ko siya gagalawin. Pero sa ugali niyang yan, imposibleng hindi kami magkabanggaan balang araw. Agad na sumagot si Dave, laban lang. Nandito ako. Ako ang pinakamatibay mong backup. Mas gusto ko pang ikaw ang maging tiyahin ko kaysa sa kanya. Thanks. Sa loob ng kotse. Maingat na inilabas ni Dahlia ang isang eleganteng regalo mula sa likod ng sasakyan. Sumi, kaninang umaga lang pinadala ito ng manager ni Snow Windsor. Mukhang lumalaban na si Snow kay Luna dahil sa nangyaring insidente dati. Pero ngayon, bigla na lang silang gustong makisama sa atin. Sa palagay ko, gusto nilang makipag-collaborate. Kabanata 163. Kinuha ni Sumi ang gift box, sinulyapan ito, at malamig na nagsalita, makikipag-collaborate daw siya sa akin. Karapat-dapat ba siya? Sa isipan niya, wala na siyang kailangang ipagmalaki pa. May napakabuting lalaking sumusuporta at nagpoprotekta sa kanya. Hindi na niya kailangang makisama kan inuman. Alam ni Dahlia ang takbo ng isipan ni Sumi, kaya sinubukan pa rin niya itong kumbansihin. Kung karapat-dapat man o hindi si Snow, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, yung mga taong nasa likod niya. May Windsor family siya bilang suporta, at si Yuan Sullivan ang boyfriend niya. Hindi mo dapat baliwalain ang impluwensya niya. Alam mo namang ang Sullivan family ang bida ngayon sa Imperial. Lahat gustong makisama sa kanila. Ngayon, maganda ang pagkakataon. Wala namang mawawala kung pagbibigyan natin si Snow. Bagamat sa mata ng industriya ay parang may ambiguous relationship si Sumi sa isang mataas na tao sa Ford Corporation, si Dahlia na araw-araw na nasa tabi niya ay wala pang kahit isang beses na nakita siyang may private connection sa sinuman mula roon. Sa totoo lang, nakakaramdam na ng kaunting pangamba si Dahlia pero hindi niya ito magawang sabihin ng direkta kay Sumi. Alam niya, siguradong maaabot ng bagyo ang tenga niya. Hindi kailanman tinotolerate ni Sumi ang sinumang nagdududa sa relasyon nila ni Lucas Ford. Nang marinig ni Sumi ang binanggit na kapangyarihan ng Windsor family at Sullivan family, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Agad na sumingit si Dahlia. Right, Sumi, narinig mo na ba ang nangyari kagabi? Nangyari? Anong meron? Tanong ni Sumi, nanlilisik ang mata. Lumapit si Dahlia at mamulong sa tenga niya. Kagabi, may paparty si Snow sa unit niya, at si Luna naman, nakatira pala sa itaas niya. Palagay ko, may plano si Snow na hiyain siya sa harap ng mga bisita niya, pero masigla at animated ang pagsasalaysay ni Dahlia sa mga sumunod na pangyayari. Ang laki ng walk-in closet, lahat ng damit, puro GE ang tatak. Hindi na niya tahasang sinabi, pero ang katotohanan. Kahit si Sumi, hindi nabibigyan ng ganong eksklusibong trito ng Glory World. Kumunat ang noo ni Sumi. GE. Oo, yung mga disenyo ni Gabriel Elvis. Di ba gusto mo rin yung brand na yan? Noong opening ceremony, gusto mo yang suotin pero, hindi ko man lang makuha para sa'yo. Sa totoo lang, nakahanap siya ng isa, pero na-outbid siya ng ibang tao at grabe siyang napag-alitan ni Sumi noon. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala niya. Ngayon, bilang isang babaeng hindi pumapayag na matalo sa kahit anong aspeto, biglang dumilim ang ekspresyon ni Sumi. Malamig ang tono niya, ginagawa lang yan ng Glory World para sa bago nilang bituin. Panandali ang spotlight lang yan. Ano pa ba ang kaya niyang gawin? Pero, wala namang masama kung madagdagan ang koneksyon ko. Sige na, ayusin mo yung sa panig ni Snow. Copy, ako na bahala. Sa tahanan ng Ford family. Tulad ng nakasanayan, nakaupo si Little Treasure sa tabi ng bintana, tulalang nakatanaw sa labas. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-type ng isang salita lang, Miss. Miss na niya si Tita Luna, kahit kakakita lang nila. Sa opisina ng Ford Corporation, binasa ni Lucas ang mensahe ng anak at maikling tumugon, Miss Herto. Agad nag-reply si Little Treasure na parang nagtatanong kung paano niya muling makikita si Tita Luna. Tumitig sa bintana si Lucas, nag-isip sandali, at saka sumagot. Pagkabasa ng reply, mabilis na bumaba si Little Treasure mula sa silya at tumakbo papunta sa living room. Sa sala, kasalukuyang nag-uusap sina Lawrence at Cassandra habang nakakalat sa mesa ang mga litrato at impormasyon ng mga babaeng pinagpipilian nila para kay Lucas. Nang makita nilang tumatakbo si Little Treasure, dali-dali nilang itinago ang lahat. Ngumiti si Cassandra, Little Treasure, halika kay Grandma. Gutom ka na ba? Ano gusto mong kainin? Si Grandpa ang magluluto para sa'yo. Magaan at maingat ang mga boses nila, puno ng lamang at pangunawa. Alam nila kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng bata. Noon, hindi man lang siya makihalubilo sa kanila. Ang makasama lang nila ito ngayon, malaking biyaya na.
Umiling si Little Treasure, naghubad ng sapatos, at umakyat sa sofa. Gumapang siya sa likod ng kanyang lola at nagsimulang masahihin ang mga balikat nito gamit ang maliliit at malamig niyang kamay. Napangiti si Cassandra, tuwang-tuwa. Aba, ang baby ko. Minamasahe mo si Grandma, ha? Tumango si Little Treasure at mas lalo pang ginanahan. Napatingin si Lawrence, halatang naiinggit. Mukhang mas gusto ni Little Treasure si Grandma, Napakunot ang noo niya, masyado nga ba siyang istrikto? Lalo na't galit siya sa babaeng iyon, baka yun ang dahilan kung bakit lumalayo ang loob ni Little Treasure sa kanya. Habang pinagmumuni-munihan niya ito, natapos na si Little Treasure sa kanyang lola at agad namang lumipat kay Lawrence upang siya naman ang imasahe. Napatigil si Lawrence, at halos mapaluha sa tuwa. Ay nako, mabait na bata talaga. Sapat na ang intensyon, huwag mong pagurin ang sarili mo. Huminga siya ng malalim. Little Treasure, may gusto ka bang ipakiusap kay Grandpa? Tumango si Little Treasure, seryoso ang mukha. Muling nagtanong si Lawrence, gusto mong makita si Tita Luna, no? Mabilis na tango ang isinagot ni Little Treasure, sabay tingin sa kanya na puno ng pag-asa at kaba. Lamambot ang puso ni Lawrence. Sige na, papayag na si Grandpa. Mamaya, tatawag ako sa kanya para dumalaw, okay? Agad lumiwanag ang mga mata ni Little Treasure. Hinalikan niya si Grandpa sa pisngi at masayang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Napatingin si Cassandra sa asawa niya na ngayon nakangiti ng parang batang in love. Hindi ba't ikaw yung nagsabing wala akong prinsipyo? Ngayon, nasaan na ang prinsipyo mo? Isang masahe at halik lang, bigay ka na agad. Umubo ng bahagya si Lawrence at muling nagseryoso ang mukha. Anong pinagsasabi mo dyan? Para to sa emotional health ni Little Treasure. At saka, wala namang masama kung papuntahin natin yung babae. Syempre, babantayan natin siya. Pagkatapos magsalita, tinawag niya si Butler David. Master, ano pong utos ninyo? Tumawag ka na, sabihin mong si Little Treasure ay mag-isa sa bahay, kaya papuntahin mo yung babae. Mamaya, aalis kami ni Madam. Iiwan natin siya roon. Maya-maya pa'y may idinagdag si Lawrence, dagdagan mo pa ng mga surveillance camera ang buong bahay. Understood. Tumango si David at umalis. Hindi natuwa si Cassandra sa narinig. Parang hindi magandang idea yan. Sumagot si Lawrence, at bakit hindi? Gusto ko ngang malaman kung anong meron sa babaeng yun. Hindi mo rin ba gustong malaman kung totoo ang pakikitungo niya kay Little Treasure o hindi? Kabanata 164. Nag-aatubili man sa simula, sa huli ay pumayag na rin si Cassandra, alang-alang kay Little Treasure. Huwag mong ipapaalam kay Lucas, ha? Baka magalit na naman yun. Napasimangot siya, parang nakulam na ang anak natin ng babaeng yun. Hintayin lang nating makapili ng tamang kandidata. Ipapaset up ko agad ang blind date niya. Hindi ako naniniwalang wala ni isa man sa magagaling na babae ang tatalo sa kanya. Pagkatapos lumabas ng kumpanya, dumiretso si Luna pauwi sa kanyang apartment. Habang nakahiga sa kama at nagbabasa ng entertainment news sa phone, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. Pinulot niya ang cellphone at nagtanong, medyo nagdududa, hello. Isang seryoso at formal na boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya, magandang araw po. Kayo po ba si Miss Luna Windsor? Opo, sino po sila? Sagot niya. Ako po si David Xavier, ang butler ni Old Master Ford. Ngayon po, wala sina Master at Madam sa bahay, at mag-isa po ang batang Master. Gusto ko sanang tanungin kung maaari po kayong dumalaw. Agad na napaupo si Luna. Oo, free ako ngayon, pupunta na ako agad. Pagkababa ng tawag, parang kidlat siyang lumipad sa closet at halos ipagpag na ang buong laman nito. Hindi niya alam kung anong isusuot. Mas exaggerated pa ang kilos niya kaysa sa isang babaeng pupunta sa date kasama ang kasintahan. Sa huli, pinili niya ang damit na parehong gusto nilang dalawa ni Little Treasure. Fashionable, may halong vintage, hindi kilala ang designer pero paborito pa rin ni Luna. Hindi siya mahilig magsuot ng mamahaling tatak, maliban na lang kung special occasion. Basta gusto niya, isusuot niya. Pagkarating niya sa old residence, sinalubong siya ng isang butler na nasa edad 30 pataas. Dinala siya sa main residence. Pagkapasok pa lang ni Luna sa loob, biglang may munting buhawi na sumugod papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Darling, yumuko agad si Luna at niyakap ang munting Bun. Gusto sana niya itong halikan gaya ng nakasanayan, pero dahil may ibang tao, pinigilan niya ang sarili. Napayuko ang munting Bun, halatang nalungkot. Hindi siya hinalikan ni Tita Luna ngayong araw. May mali ba siyang nagawa? Hindi na ba siya gusto nito? O baka may ibang bata na mas gusto si Tita? Miss Luna, aalis na po ako. Kung kailangan niyo po ako, pindutin niyo lang ang bell. Tumango si Luna, salamat, Butler David. Pagkalas ni David, agad niyang napansin ang kalungkutan sa mukha ni Little Treasure. Napatawa siya, saka kiniliti ang ilong nito at hinalikan sa magkabilang pisngi. Ayan ang darling ko, miss na miss ka na ni Tita. Agad na lumiwanag ang mukha ng munting Bun. Medyo mapula ang pisngi, at parang may bulaklak na namulaklak sa mukha niya. Gusto pa rin ako no Tita Luna. Tahimik na nag-isip ang bata, tapos seryoso niyang tinype sa kanyang tablet. Miss din ni Little Treasure si Tita Luna. Natouch si Luna, pero laking gulat niya nang may idinagdag pa si Little Treasure. Si Daddy rin. Hindi inasahan ni Luna yun. Napatingin siya sa tablet, nanlalaki ang mata. Parang may kakaibang nararamdaman sa dibdib niya, at bahagyang uminit ang pisngi. Si Little Treasure talaga mismo ang nagsulat nun. May kakaiba sa batang ito ngayon.
Dati, hindi siya binabanggit ni Little Treasure ng kahit sino habang kausap siya. Good boy. Kahit nagtataka, hindi na niya pinansin pa. Hinaplos niya ang ulo ng bata at inalalayan itong maupo sa sofa. Samantala, sa surveillance room ng courtyard. Tahimik na nakaupo sina Lawrence at Cassandra, seryosong pinapanood ang live feed mula sa mga kamera. Nang makita ni Cassandra ang masayang interaksyon ni Luna at ni Little Treasure, lalo na ang mga isinulat ng bata, unti-unting lumambot ang kanyang mukha. Napatawa siya, sigurado ako, si Lucas ang nagturo sa kanya niyan. Napailing si Lawrence, hindi kumibo. Nanatiling matalas ang mata niya sa monitor. Hindi lang niya basta minamanmanan si Luna, gusto niyang malaman kung ano bang meron sa babaeng yun at napapasunod niya si Little Treasure. Pero, nabigo siya. Ang totoo, napakasimple lang ng interaksyon ng dalawa. Masasabi mong may kanya-kanya itong mundo. Si Little Treasure ay sanay sa pagiging mag-isa. Basta nandoon lang si Luna sa tabi niya, sapat na yun. Kagaya ng dati, abala si Little Treasure sa pagsagot ng Sudoku puzzles habang si Luna ay nakahiga sa sofa, nagbabasa ng entertainment news. Paminsan-minsan, hinihimas niya ang ulo ng bata, parang pusa lang na pinapalambing. Kapag napabayan niya ito, napapatingin si Little Treasure sa kanya, parang sinasabing, ahem, asan na ang headpats ko? Mabilis namang bumabawi si Luna ng mas masigasig na himas. Pinanood ito ni Lawrence at Cassandra ng matagal. Wala silang nakita ni anumang trick o pakulo. Pero, ang uri ng init at pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa ay ramdam na ramdam kahit sa screen lang. Napabulala si Cassandra, wala man siyang ginagawa, pero kapag kasama siya ni Little Treasure, parang normal na bata ang apo natin. Ang ganda ng aura nila. Si Lawrence na kahit malinaw na nakikita ang totoo, ay hindi pa rin makapagsalita ng tuwid. Ano ka ba, huwag kang padalos-dalos. Tignan pa natin, hindi ako naniniwalang wala siyang kapintasan. Para sa kanya, gusto lang ni Little Treasure ang babaeng ito dahil tinotolerate siya nito ng sobra. Binibigay lahat ng gusto niya. Hindi siya papayag na patagang sinisira ng babaeng ito si Little Treasure gamit ang matamis na lason. Kailangan niyang ipakita kay Lucas ang totoo. Ilang sandali pa, nilapag ni Luna ang phone at tumingin sa Little Bon, kinubkob ang baba sa palad habang pinagmamasdan ito. Mas masaya siyang tignan kaysa sa kahit anong headline sa balita. Napansin ni Little Treasure ang titig ni Tita Luna. Napangat ang ulo niya at kumurap habang tinitigan siya pabalik. May ideya biglang pumasok sa isip ni Luna. Darling, huwag na tayong maglaro niyan. Halika, tuturuan kita ng isang mas masayang bagay. Tahimik na tumango ang bata at hinawakan ang kamay ni Luna habang papunta sila sa courtyard. Sa surveillance room. Agad na tumindig sina Lawrence at Cassandra nang makita nilang may ginagawa na si Luna na bago. Parang kinabahan sila. Muling dumilim ang mukha ni Lawrence. Heto na, malapit na niyang ilabas ang tunay na kulay niya. Tumango si Cassandra, nakatutok sa screen. Dinala ni Luna si Little Treasure sa bakanting bahagi ng courtyard. Tumingin siya sa paligid, at ngumiti. Dito tayo, perfect dito. Lumuhad siya at mamulong sa bata. Darling, masyado kang tahimik at kulang ka sa galaw. Hindi maganda sa katawan yun. Siyempre, hindi rin okay kung sobra, kaya balance lang. Ngayon, tuturuan kita ng 5 animal play qigong. Kung araw-araw mo itong gagawin, magiging mas malusog ang katawan mo. Gusto mong matuto, nata 165. Bagamat tila hindi pa lubos na nauunawaan ni Little Treasure ang lahat ng sinabi ni Luna, buong tiwala pa rin siyang tumango. Naglinis ng lalamunan si Luna at nagsimulang magpaliwanag. Ang 5 animal play qigong ay binubuo ng 5 klase ng galaw, oso, tigre, USA, unggoy, at ibon. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang benepisyo. Simulan natin sa unang set. Ang beer play. Ang mga kilos dito ay nakakatulong para mapanatili ang kalusugan ng iyong tiyan at bituka. Sa surveillance room, napataas ang kilay ni Lawrence. Ang batang to, marunong pala ng 5 animal play qigong. 5 animal play qigong. Tanong ni Cassandra nang may pagkagulat. Hindi ba yan yung pilit mong itinuturo kay Little Treasure? Tumango si Lawrence, pero halatang iritado. Oo, pero kahit pa alam ng batang yun ang qigong, siguradong kabisado lang niya, wala sa puso. Dapat yan, precise, galing pa kay Huatwo ang qigong na yan. Malaki ang benepisyo pero kung mali ang kilos, wala ring epekto. Matagal ko nang gustong turuan si Little Treasure, pero napabitaw siya ng buntong hininga. Pero kahit kailan, hindi siya pinansin ng apo, lalo nang makipag-cooperate sa kanya. Nag-alala rin si Cassandra, awatin na lang natin sila, baka kung anong mali ang may turo niya. Tumango si Lawrence, oo nga, tatawagan ko si David. Agad niyang kinuha ang walkie-talkie. David, pumunta ka na sa. Bigla siyang napatigil. Sa screen, nakita niya si Luna na mahinahong tinuturo ang tamang kilos at tama nga ang posture, direksyon, at galaw. Old Master, tanong ni David sa kabilang linya. Pero hindi na sinagot ni Lawrence, pinatay na lang niya ang walkie-talkie. Naguguluhan si Cassandra, bakit? Anong nangyari? Umubo si Lawrence, halatang hindi komportable. Hayaan mo siyang magturo. Napataas ang kilay ni Cassandra. Ibig mong sabihin, maayos ang pagtuturo niya. Tumingin si Lawrence sa screen, pinipigilan ang sarili. Ayos lang. Ayos lang. Alam ni Cassandra na kung meron man siyang bahid ng pagkukulang, hindi kailanman ito papayagan ng asawa niya. Sa ilalim ng kanilang tahimik na pagmamasid, hinimay-himay ni Luna ang bawat galaw.
Tinuruan niya si Little Treasure ng mahinahon, maaliwalas ang boses. Alam mo na ba kung paano gawin ito? Tumanggo si Little Treasure. Magaling. Ulitin natin mula simula. Sumunod agad si Little Treasure sa mga instructions. Kahit maliit pa ang katawan, ang cute niyang tingnan habang ginagaya ang galaw ng oso. Mabigat ang hakbang, parang may tono ang katawan. Masiglang pumalakpak si Luna. Ang galing mo, Little Treasure. Ang bilis mo matuto, kaya dapat, gawin mo ito araw-araw ha. Kumikinang ang mata ni Little Treasure sa tuwa. Tumanggo siya ng masigla. Darling is the best. Napatingin si Cassandra sa kanyang asawa. Ano sa tingin mo? Madilim ang mukha ni Lawrence. Huwag mo kakalimutan na isa siyang aktres. Marunong siyang umarte. Baka pinlano na niya to lahat, alam niyang babantayan natin siya. Tumanggo si Cassandra, mas mabuting obserbahan pa natin. Mabilis lumipas ang oras. Pagsapit ng dapit hapon, nakaupo sina Luna at Little Treasure sa swing, magkahawak ang kamay, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Sa totoo lang, may matagal nang iniisip si Luna, at ngayon, kailangan na niyang sabihin ito. Tumingin siya sa munting buwan at mahinahong nagsalita, Little Treasure, may gusto si Tita Luna na pag-usapan natin. Agad na nagising ang diwa ni Lawrence. Heto na, ang moment of truth. Sa palagay mo, ano kayang sasabihin niya? Tanong ni Cassandra. Malamang, alam na niyang mahal na mahal natin si Little Treasure. Baka sinusubukan niyang impluwensyahan ang bata para paboran siya sa atin. Nagngit-ngit si Lawrence, at baka pati paiyakan si Little Treasure, para pumayag tayong pakasalan siya ng anak natin. Napatikip ng bibig si Cassandra. Grabe naman yun, ginagamit ang isang bata para sa pansariling interes. Tumanggo si Lawrence, kaya delikado ang basta-basta pumapasok sa pamilya natin. Ang isang pagkakamali sa loob ng tahanan, maaaring sumabog pa sa labas. Lalo na ngayon, dagdag ni Cassandra, na abalang-abala si Lucas sa negosyo. Kapag gamulo ang pamilya, siguradong madidistract siya. Sa gitna ng bakuran, sa ilalim ng lumulubog na araw, tumangala si Little Treasure kay Tita Luna. Tiningnan siya ni Luna ng seryoso at mahinahon, tapos bamulong, Little Treasure, alam kong gusto mo si Tita Luna. Si Tita, gusto ka rin, sobra. Malambing ang tinig niya. Sinabi mo dati, kapag mahal mo ang isang tao, dapat handa kang palayain sila. At gusto kong sabihin sa'yo, na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi sila ang buong mundo mo. Marami pang magagandang bagay sa mundo na dapat mong matuklasan, maranasan, at mahalin. Naghinay-hinay siya, tapos dumiretso sa punto. Kaya sana, darling, ay pangako mo kay Tita Luna ang isang bagay. Nakatingin ang dalawang matanda sa screen, halos hindi humihinga. Little Treasure, promise mo kay Tita na papasok ka na sa school, okay? Natahimik ang buong surveillance room. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi agad tumanggo si Little Treasure. Kinabahan si Luna, hindi niya alam kung papayag ba ang munting ban. Lumipas ang 10 segundo, 30 segundo, 1 minuto. Pinipilit ni Luna ang sarili na huwag siya madaliin. Tahimik lang siyang naghintay, kahit mas lalo siyang kinakabahan habang tumatagal. Ang hindi niya alam, may dalawa pang mas kinakabahan pa sa kanya. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Pinagdikit niya ang mga palad at nakiusap, Little Treasure baby, please. Napabuntong hininga ang bata, kinuha ang kanyang board at nagsimulang magsulat. Lahat sila, pati na ang dalawang matanda sa control room ay nakatitig sa bawat galaw niya. Ilang saglit pa, ipinakita ni Little Treasure ang board. Ayaw ni Little Treasure pumasok sa school. Parang nabura ang liwanag sa mata ni Luna. Bahagya siyang napayuko. Ngunit, nagsulat ulit si Little Treasure. At nang muli niyang itinaas ang kanyang board, ito ang nakasulat. Pero kung gusto ni Tita Luna, papayag si Little Treasure. Natigilan si Luna, tiningnan niya ang munting sulat, at parang may init na bumalot sa puso niya. Little Treasure, ipinangako mo na, pinanggako mo talaga. At sa panahong iyon, sa gitna ng dapit hapon, isa lang ang tumatak sa isipan ni Luna. Walang duda, anak na siya ng Great Demon King. Kabanata 166. Sa harap ng monitor screen, hindi makapaniwala sina Lawrence at Cassandra. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi alam kung paano ilarawan ang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Nangako si Little Treasure. Nangako siyang papasok sa school. Ibig sabihin, tinahak na ni Little Treasure ang pinakaimportanteng hakbang tungo sa pagiging isang normal na bata. Halos hindi makapagsalita si Cassandra sa sobrang tuwa. Lawrence, nakita mo ba yun? Nangako si Little Treasure na papasok siya sa school. Ang galing, hindi ako makapaniwala. Oo nga, nangako talaga ang apo natin. Napabuntong hininga si Lawrence, may halong kirot at tuwa sa tinig. Ang tagal na nating sinusubukang kumbansihin siya, kung ano-anong paraan na ang ginamit natin, pero siya, ilang salita lang, napapayag na si Little Treasure. Napailing si Cassandra at napabuntong hininga rin. Akala ko noon, OA lang si Lucian, pero mukhang totoo ngang si Little Treasure ay nakikinig talaga sa kanya. Ngunit kasunod ng labis na tuwa ay ang unti-unting pag-agos ng pag-aalala. Parang hindi talaga basta-basta ang babaeng yun. Ang galing niyang magpigil ng emosyon, at mukhang hindi ko siya nasuri ng maayos. Napansin mo ba, lahat ng ginagawa niya, para sa ikabubuti ni Little Treasure, pero sa panlabas, hindi halata. Sumang-ayon si Cassandra, ni ako, hindi ko siya maintindihan dati. Pero ngayon, malinaw na kung bakit sobrang gusto siya ni Lucian at ni Little Treasure, pati si Lucas, nahulog na rin.
Napailing si Lawrence, sobrang bata pa talaga ni Lucas. Biglang may nagsalita sa walkie-talkie, halatang kabado. Old Master, nandito na po si eldest young master. Napakunot noo si Lawrence. Nakabalik na, edi hayaan mo siya. Bakit ka ba nagpapanik? Sinubukan niyang buksan muli ang monitor screen para makita kung nasaan na si Lucas, pero biglang nag-blackout ang screen. That little bastard. Galit na sigaw ni Lawrence. Alam ko na ngang hindi natin to kayang itago sa kanya. Samantala, sa maliit na hardin sa likod ng bahay, hindi maipaliwanag ni Luna ang saya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Pumayag si Little Treasure na pumasok sa school. Sayang lang at wala siyang mapagsabihan ng tuwang nararamdaman niya ngayon. Hanggang sa may isang pamilyar na aninong papalapit sa kanya. Lucas Ford. Muntik na siyang tumakbo papalapit sa lalaki sa sobrang saya, pero sa pagmamadali ay muntik na siyang mabangga rito. Mabuti na lang at maagap siyang sinalo nito. Lucas, nangako si Little Treasure, papasok na siya sa school. Hindi maitago ni Luna ang galit sa kanyang mukha, namumula ito sa excitement. Ma'am. Malambing ang tingin ni Lucas habang pinagmamasdan ang dalaga. Hinaplos niya ang buhok nito at mahinang bulong. Salamat sa hirap mo. Parang nawasak ang kaligayahan ni Luna sa simpleng haplos na iyon. Bigla siyang umatras, tinikom ang sarili at napakamot sa batok. Ha, wala naman akong ginawa, kinausap ko lang siya ng konti. Aray, ano to? Bakit parang bigla na lang siyang lumipad papunta kay Lucas na parang isang ibong sabik na bumalik sa pugad? Hindi siya to, hindi siya ganito. Dahil nandito ka na rin, aalis na muna ako. Handa na sana siyang tumakbo palayo, pero naalala niyang may mahalaga siyang gustong sabihin. Lumuhad siya sa harap ng bata at mahinang bulong. Little Treasure, darling, okay lang ba kung makausap ko muna ang daddy mo, kami lang dalawa? Medyo napasimangot ang Little Bun, halatang ayaw maywan, pero sa huli ay tumango rin ito. Matapos ang ilang yakap na puno ng pagmamahal kay Little Treasure, humarap na si Luna kay Lucas, seryoso ang tono. CEO Ford, may mahalaga akong sasabihin. Ano yun? Napakalumanay ng mga mata ni Lucas, at sa isang iglap, tila nawala ang kabang nararamdaman ni Luna. Nag-isip siya sandali, pinili ng maingat ang mga salita. Kailangan mong mag-ingat sa mga susunod na araw. Kung lalabas ka, damihan mo ang bodyguards mo. Kahit isang dosina, kulang pa yan. Matapos niyang makatanggap ng isang tawag mula sa isang kaina-hinalang tao sa labas ng villa, hindi na siya mapakali. Alam niyang bihasa si Lucas at hindi basta-basta mapapahamak, pero hindi niya mapigil ang mag-alala. Kung pwede lang, siya na mismo ang maging bodyguard nito 24/7. Bahagyang sumimangot si Lucas, malamig ang tingin habang dahan-daang lumapit kay Luna. Napatras si Luna nang hindi namamalayan, hanggang sa maramdaman niyang napapadikit na ang likod niya sa pader na balot ng mga baging. Biglang iniangat ni Lucas ang isang kamay at ipinatong ito sa pader sa likod niya. This is a wall thud, right? Nagkatinginan silang dalawa. Kumurap si Luna. Oo nga. Tumpak na tumpak ang description, pero bakit nagkakaganito ang usapan? Narinig kong gusto mo raw nito dati, kaya pinag-aralan ko. Kalma lang ang boses ni Lucas. Napatawa siya ng awkward. Gusto sanang sabihan ni Luna sa Great Demon King na ito, wag mo na pong pag-aralan please. Kailan ba niya sinabing gusto niya nito? Ang sabi niya noon, lahat ng babae, hindi kayang i-resist tong teknik na ito, pero hindi ibig sabihin gusto niya. At sa totoo lang, parang hindi na nga rin niya kaya. Kanina pa siya kabado, iniisip na baka magalit si Lucas sa pagiging sobrang protective niya. Baka isipin nitong hindi siya nagtitiwala sa kakayahan niya. Pero bigla na lang. Bahagyang yumuko si Lucas, lalong idinikit ang sarili, at mahinang bulong. Luna, nag-aalala ka ba sakin? Napakurap-kurap siya. Oo naman, boss kita diba? Ganun ba? Well then, I'm very happy. May galit sa malamlam na mga mata ng lalaki. Simula ngayon, magsisend ako ng message araw-araw para sabihin na okay ako. Pwede ba yun? Napakunot noo si Luna. Aba, syempre mas okay kung ligtas ka, pero sandali, parang may mali. Hindi niya agad mo ari kung ano, pero may mali talaga. Ngumiti si Lucas, satisfied sa reaksyon niya. Tumayo ng tuwid at tinanggal ang posture niyang parang predator. Gusto ko sanang yayain kang mag-dinner dito, pero alam kong hindi ka pa rin komportable, kaya hindi na kita pipilitin. No need na. Sige, aalis na ako. Bye-bye. Pagkauwi niya, saka lang na-realize ni Luna kung anong mali sa tagpong yun. Pagkaupo niya sa kama, dumating agad ang message mula kay Lucas. Nasa bahay na ako, kasama ko si Little Treasure kumakain. Ligtas ako, huwag kang mag-alala. Please. Sinabihan lang naman niyang mag-ingat, hindi niya sinabi na para bang asawa niya ito at kailangan mag-report araw-araw. Gusto na niyang pahirapan ang Great Demon King na ito. Hindi na niya kayang sabihin na hindi marunong manligaw si Lucas. Hindi na siya magtuturo ng pick-up line sa kanya kahit kailan. Pero, hindi pa pala doon nagtatapos. May isa pang message na dumating. Sa mga susunod na araw, i-register na namin si Little Treasure sa school. First time niya, kaya sana andin ka rin. Natahimik si Luna. Sa ganitong request, kahit anong pilit, hindi niya kayang tumanggi. Okay. Isang simpleng reply, pero pagkatapos nun, bumagsak siya sa unan. Patay. Siya na mismo ang naghukay ng sariling hukay. Pero habang inaalala ang mga pangyayari, parang may kakaiba.
Sobrang coincidental ng lahat. Rest day niya ngayon. Naimbitahan siyang pumunta sa lumang mansion. Nagkataong napao si Little Treasure. At ngayon, nagsuggest ang Great Demon King na samahan siya sa paghatid sa school. At sa susunod na linggo, lalabas na rin ang drama niya, kaya magiging available siya. Masyado nang maganda ang pagkakasunod-sunod. Coincidence lang ba talaga? Kabanata 167. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, nakabawi na ng lakas si Luna at bumalik na siya sa drama team para ipagpatuloy ang trabaho. Nang silipin niya ang shooting schedule, napansin niyang tapos na ang halos lahat ng major scenes niya. Ang mga natira na lang ay mga supplementary shots ng mga eksenang kasama si Gia Queen. Kabado, hindi na. Kabisado na niya ang lahat ng iyon kahit nakapikit. Pagdating niya sa set, hindi pa siya ang sunod na kukunan. Napansin agad siya ni Lottie at dali-daling lumapit, Miss Luna. Nandito ka na pala. Ay text na sana kita para sabihing di mo na kailangan dumating ng ganito kaga. Nagtaas ng kilay si Luna sabay biro. Bakit? Mabait na ba bigla si Director? Binibigyan na ako ng dagdag na bakasyon. Hindi naman. Tingnan mo o. Napababa ang boses ni Lottie habang tinuturo ang nasa gitna ng shoot. Sina Miranda at Katie. Si Miranda Wester yan. Ang dami na niyang sablay. Mas malala pa siya kaysa kay Gia Queen dati. Miranda Wester. Hinawakan ni Luna ang kanyang baba, nag-iisip. Oo, siya yung bagong singer na pinopromote ng kumpanya natin. Pero di ba ang pangit ng boses niya? Ewan ko ba, pero dahil sa sobrang yaman niya, parang tubig lang kung magwaldas ng pera. Balita ko, gusto talaga niyang mag-artista simulat sa pool. Pero noong tinest siya ng kumpanya, nalaman nilang mas masahol pa ang acting niya kaysa sa pagkanta, kaya in-encourage na lang siyang mag-focus sa music. At least yon, pwedeng i-train. Pero kahit ganun, ilang buwan lang siyang nag-singer, tapos ayaw na raw niya. Gusto raw niyang mag-acting talaga. Ayun, pumasok sa showbiz na parang bagyong walang palem. Pagkatapos ng mahabang chismis, may dagdag pa si Lottie. Kahit pareho tayong nasa ilalim ng iisang kumpanya, mas mabuti nang umiwas sa mga kagaya niya. Tahimik na tumango si Luna habang napapaisip. Naalala niya yung insidente sa apartment. Kahit hindi naman sadya, nakatulong din si Miranda sa kanya noon. Pero syempre, hindi siya yung tipo na basta na lang magtitiwala. Sa halip na umalis muna, naupo si Luna sa isang tabi. Marami rin siyang eksena kasama si Miranda kaya mas mabuting alamin muna niya kung anong klaseng aktres ang kaharap niya. Sa kabilang dulo ng silid, patuloy ang shooting ni Miranda at Katie. Ang role ni Miranda ay si Princess Beck, karibal ni Gong Sun Lee, habang si Katie naman ay si Princess Shu, isa ring concubine. Madalas silang mag-clash sa kwento kaya marami silang eksenang magkasama. Nanood ni Luna mula sa malayo. Sa bawat take, kapansin-pansin na si Miranda ang laging mali. Halata sa mukha ni Director Gozon na unti-unti na itong nauubusan ng pasensya. Miranda, ikaw ay isang minamahal na concubine. Concubine, dapat seductive, dapat may pang-akit, pwede bang huwag kang parang tuod umarte? At yung dialogue mo, hindi tayo gagamit ng dub dito. Lahat ay live sound. Paano namin to magagamit kung parang binabasa mo lang sa libro ang mga linya mo? At ang expression mo, nasaan? Expression, please. Habang pinagmamasdan ang kabiguan sa shoot, inabutan siya ni Lottie ng isang supot ng melon seeds. Oh, Miss Luna, kita mo, hindi ako nag-e-exaggerate, grabe talaga, ang sama ng acting niya. Dati akala natin, dahil smooth na ang mga eksena niyo ni Mr. Dave, matatapos tayo ng maaga. Pero dumating si Miranda Wester, ang queen of bad acting. Tahimik lang si Luna. Sa totoo lang, hindi lang ito simpleng issue ng good or bad acting. Wala talaga siyang acting foundation. Blankong canvas. Sa ganitong sitwasyon, crucial dapat yung eksena niya. Pero ang masaklap, si Katie Watt pa. May tension na sila dati, at kahit si Katie ay average lang ang galing. Kaya kahit magaling si Miranda, mahirap. Pero di nga kasi siya magaling. Hanggang sa napuno na si Director Gozon. Cut. Pagod na pagod ang boses, magpahinga muna tayo ng 10 minutes, hindi, gawin ng 20 minutes. Miranda, gamitin mo ang oras na yan para magbago. Napaisip si Luna, 20 minutes. Hindi rin makakatulong ang break na yan. Kung itutuloy pa rin, pareho lang. Walang mangyayaring improvement. Siguradong alam na rin ni Director Gozon yun. Napatingin siya sa lalaki, at ayun na nga, palihim itong tumawag sa isang sulok. Malamang humihingi na ng tulong. Kumakain pa rin ng melon seed si Lottie habang umiiling. Ay, siguradong tinatawagan niya na yung company para palitan si Miranda. Pero malabo yan, Miss Luna. Sobrang lakas ng backer niyan. Hindi siya pwedeng i-replace. At gaya ng inaasahan, makalipas lang ang 5 minuto, bumalik si Director Gozon na mukha pa lang, kita nang nabigo sa paghingi ng saklolo. Diretso siyang lumapit kay Lunal. Luna, pasensya ka na ah. Medyo natatagalan tayo, baka kailangan mong maghintay pa. Ngumiti lang si Luna at kalmadong sabi, okay lang yun, Director. Ituloy niyo lang, huwag niyo kong alalahanin. Habang kausap pa niya si Director Gozon, bigla namang nagsimula ng gulo sa kabilang bahagi. Sina Miranda at Katie yun. Tawang-tawa si Katie habang may paaring sa buong crew. Grabe to, may nagyabang pa sa akin na magaling daw siyang umarte. Hala, ito na ba yun? Ito na yung galing mo. Nanigas ang mukha ni Miranda, hindi umimik. Mas ginanahan si Katie nang makitang tumama ang insulto. Mayaman ka nga, pero kung ganyan ang acting mo, kahit gawa pa sa ginto't pilak ang pamilya mo, wala kang mararating. Sayang lang.
Hindi sanay si Miranda na kinakainisan, kaya pumutok din ito. Ako na ang sayang, sige. Problema ko yan, hindi sayo. Ikaw, mukha mo pa lang, halatang walang-wala. Kaya ganyan ka, kasi inggit ka. Hindi mo makuha, kaya kinamumuhian mo. Ikaw. Halos pasabog na sa galit si Katie. At dahil sa huling sinabi ni Miranda, hindi lang si Katie ang nainsulto. Pati ibang kasamahan sa production na hindi galing sa mayamang pamilya, nadamay. Lalo tuloy siyang kinaiinisan. Pero hindi na nakakagulat, aking prinsesa, palaban, at walang pakialam sa feelings ng iba. Hindi talaga siya sanay na pinuputakte ng ganitong klaseng tensyon. Nagmadali si Director Gozon para awatin ang gulo. Napailing si Lottie sa gilid. Grabe talaga si Miranda, ang tapang ng bunganga, pero ang sama ng ugali, kaya kahit sino, ayaw sa kanya. Hindi na nagsalita si Luna. Sa halip, tinapik lang si Lottie sa balikat. CR lang ako saglit. Oh, sige. Oo nga pala, Miss Luna, may gusto ka bang kainin? Kunin ko na habang free pa ako. Mukhang matatagalan pa to. Umiling si Luna, okay lang. Ikaw na lang kumuha para sayo. Pagbalik niya mula CR, habang naglalakad pabalik sa set, may napansin siyang isang tao sa ilalim ng puno sa di kalayuan. Miranda, bakit siya nakaupo roon? Napahinto si Luna, nagmasid. May hawak itong script, seryosong nagpa-practice. Tahimik, concentrated at wala ni Katie tingnan kay abangan na ipinapakita niya sa harap ng iba. Tumagal pa ang panonood ni Luna, ngunit hindi namalayan ni Miranda na may nanonood sa kanya. Tahimik lang siyang nag-e-ensayo, paulit-ulit at masinsinan. Kabanata 168. Makalipas ang 20 minuto, bumalik na si Luna sa resting area. Patuloy pa rin ang shooting ni Miranda at Katie, pero tulad ng inaasahan, wala pa ring pagbabago. Kasing sama pa rin ng dati. Tahimik na lumapit si Luna sa direktor, na parang gusto nang ipukpok ang ulo sa mismong kamera. Director, may gusto sana akong pag-usapan. Pagharap ni Director Gozon, halatang pagod na ito. Oh, Luna, ano yun? Sabihin mo na. Nag-isip muna si Luna bago nagsalita, may kailangan po akong gawin mamaya. Medyo urgent at hindi ko talaga pwedeng ipagpaliban. Pwede po ba nating i-adjust ang schedule at i-shoot na muna yung eksena ko kasama si Miranda? Napakamot sa ulo ang direktor, halatang nag-aalangan. Alam mo naman siguro kung gaano kahirap katrabaho si Miranda, at yung eksena niyong dalawa, mas komplikado pa. Ngumiti si Luna, okay lang po, director. Subukan na lang natin, baka yung eksena nila ni Katie lang talaga ang hindi niya ma-pull off. Pwedeng mas bumagay sa kanya yung sa amin. Napailing si Direk Gilbert na may mapait na ngiti. Hay, sa galing niyang yan, kahit anong eksena pareho lang. Pero sige na nga, subukan natin. Kapag wala pa ring nangyari, hindi na kita patatigilan. Ayusin mo na yung kailangan mong gawin. Salamat po, Director. Agad na nagpasalamat si Luna. Tumikim si Direk Gilbert at pinutol ang monotonong pagsambit ni Miranda ng dialogue. Miranda, stop muna. Katie, mag-break ka rin. May kailangang tapusin si Luna mamaya, kaya siya muna ang uunahin nating kunan. Masaya agad si Katie. Ayos lang, walang problema. Pero si Miranda, nanigas. Kasabay ng paghigpit ng kanyang mga kamao, dumaan sa mukha niya ang galit at kaba. Samantala, bumalik si Katie sa resting area habang tumatawa. Hahaha, patay na si Miranda. Alam niyo ba kung anong eksena ang next niya kasama si Luna? Huwag mong sabihin yung eksena na pinahirapan si Gia Queen ng 33 ulit. Exactly, yun na yun. Naku po, lagot si Miranda. Sa gilid, kitang-kita ang pag-aalala ni na 11 at 12, ang dalawang assistant ni Miranda. Miss, hayaan niyo na akong makiusap sa director at kay Luna. Sobrang hirap ng eksenang yun. Hindi niyo kakayanin. Oo nga po, kahit si Gia Queen, ilang ulit yun inulit. Tumahimik kayong dalawa, single ni Miranda habang nanlilisik ang mata. Sino nagsabing hindi ko kaya? Gagawin ko ang eksenang yun. Gusto niyong palabisin na mas masahol pa ko kay Gia. Nagkatinginan na lang ang dalawang assistant. Kung kasing galing lang sana siya ni Gia Queen, baka nagsasayawan na kami sa tuwa ngayon. Hay, si Luna talaga, pareho lang naman sila ng kumpanya, bakit hindi na lang siya naghintay ng kaunti? Alam naman niyang mahirap yung eksenang yun. Ano ngayon kung parehong kumpanya? Hindi naman sila close, at sa ugali ni Miss Miranda, halos lahat ng tao sa kumpanya naiinis sa kanya. Sa showbiz, kanya-kanyang laban. Walang pakialamanan. Pagkaraan ng ilang minuto, handa na ang set. Pumwesto na sina Luna at Miranda. Nakaupo si Luna sa isang engranding silyang kahoy, habang si Miranda ay nakabulagta sa sahig, tila kaiya-hiya ang posisyon. Pagtingin ni Luna pababa sa kanya, damang-dama ang hamak at pang-aalipusta. Ramdam ni Miranda ang pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan, at natural na lumabas ito sa ekspresyon niya. Ngayon, hindi na nagbigay ng direction si Director Gozon. Kumaway lang siya, pagod na pagod, sige na, simulan na natin. Ang eksena sa Cold Palace. Mga tauhan, Gongsun Li at Princess Beck. Sa lumang palasyo, nakaupo si Luna bilang Gongsun Li, mayabang na nakatingin sa ibaba. Si Miranda naman ay puno ng galit at kahihiyan. Napakunot ang noo ni Direk Gilbert pero sa gulat niya, ayos ang ekspresyon ni Miranda. Sunod, binitawan ni Luna ang kanyang linya sa malamig at mapanuyang tinig. Princess Beck, alam mo ba kung bakit kita labis na kinamumuhiin? Bakit kailangan kitang tanggalan ng karapatang mabuhay?
Habang nagsasalita si Luna, inihanda na ni Director ang sarili na magsigaw ng cut. Pagkatapos ng unang linya ni Miranda, maging ang cameraman, casual na lang sa pag-a-adjust. Lahat ng staff, ready na ring manood ng gulo. Walang hiyang bruha ka, inggit ka sa akin. Inggit ka dahil mahal ako ng Emperor. Dahil ako ang kanyang paborito. Sigaw ni Miranda na may pamumula ng mata. Galit na galit, naisip niya, si Katie, pati lahat ng to, lahat sila inggit lang. Napataas ang kilay ng lahat. Ha, walang mali sa linya niya. At may emosyon pa. Siguro tsamba lang. Nagulat man si Miranda sa sarili, mabilis na tinuloy ni Luna ang eksena para hindi siya mawala sa momentum. Ako, may inggit. Sa'yo na kinahuhumalingan ng matandang iyon. Sumabay si Miranda, halos natural ang daloy. Nagpakita ng gulat. Princess Lee, baliw ka na ba? Kakausapin ko ang Emperor. Isusumbong kita. Isang matalim na tingin mula kay Luna ang nagpasindek sa kanya. Princess Beck, kilala mo ba ako? Naalala mo pa ba ang pangalang Gongsun Lee? Lahat ng staff ay tila nahinto sa paghinga. Titig na titig, walang gustong umimik. Nagbubulungan ang crew. Grabe, hindi pa rin siya nakyukat. Napangisi si Katie, hey, antayin mo. Sa next line, dyan kinatay si Gia ng 33 takes. Patuloy ang titig ni Luna habang unti-unting lumalapit. Nanginginig na ang mukha ni Miranda sa takot. Ikaw si Gongsun Lee. Imposible. Patay ka na. Hindi pwede. Imposible. Lumapit pa si Luna ang boses malamig na parang galing sa bangungot. Joe Beck, kung ikaw ay buhay pa, bakit ako ang mamamatay? At kung patay man ako, babangon ako mula sa impyerno, at isasama kita pababa. Huwag kang lalapit, huwag kang lumapit. Sigaw ni Miranda, halos manginig sa takot. Sa gilid, nagsalita ang co-director. Director, cut na po, cut. Nagising si Director Gozon sa pagkabigla at agad sumigaw. Cut. Ang eksena, ay nakapasa. Sa isang take lang. Sa ilang segundo, wala ni isa ang kumilos. Para bang lahat ay hindi makapaniwala. Hanggang sa may biglang sumigaw. Oh my God, umakyat na ba ang araw sa kanluran? Si Miranda, pumasa. At sa unang take pa. Hindi ako makapaniwala. Anong nakin niya? Samantala, si Katie ay halos mamilipot sa galit. Tumayo at tumutol. Paano nangyari yan? Director, bakit niya siya pinapasa? Ang OA ng acting niya. Ang exaggerated ng kilos at mukha niya. Kabanata 169. Napairap si Miranda at tiningnan si Katie na halatang hindi kontento. Si Miranda ay hindi naman galing sa acting school. Sa totoo lang, ang ipinakita niya kanina ay nakakagulat na. Dapat nga purihin pa. Nakita niyang hindi pa rin kumbinsido si Katie, kaya dinugtungan pa niya. Sa susunod, makisabay ka na lang. Galingan mo rin para madala siya. Kung focused ka, makakasunod din siya. Naiintindihan mo. Director, napabuntong hininga si Katie inis na inis. Ako na naman ang may kasalanan ngayon. Dahil lang hindi marunong umarte si Miranda. Pero napansin nilang biglang nagiba ang tono ng mga taong nakapaligid. Ano nga, may sense ang sinabi ni Director. Akala ko dati si Miranda lang ang may problema, pero kung iisipin, may sablay din si Katie, ano? Oo nga, bakit kay Luna, one take lang? Ganun din ang tingin ko. Pangit man umarte si Miranda, si Katie naman average lang din. Pareho lang silang hilaw. Pagkatapos ng eksena, masaya at parang lumilipad na bumalik si Miranda sa resting area. Pinapaypayan siya ng isang assistant habang ang isa na may inaabutan siya ng tubig. Miss, ang galing niyo po kanina. Oo nga, first take pa lang, pasado agad. Ang husay niyo. Ngumiti si Miranda na parang nanalo sa lottery. Sabi ko naman sa inyo, wala akong problema sa pag-arte. Naiirito lang talaga ako kapag kaharap ko si Katie. Ang mukha pa lang niya, nakakasulasok na. Naniniwala na kayo ngayon. Opo, kayo ang pinakamahusay, miss. Si Katie talaga ang may kasalanan. Sa kabilang panig, tumingin si Luna saglit sa direksyon ni Miranda, bago siya lumapit kay Direk Gilbert. Director, kumusta po ang eksena? May kailangan bang ulitin? Wala, ang ganda, swabe lahat, may sigla na muli sa mukha ng direktor. Ngumiti si Luna, pakasual ang tono, Director, tingin ko nasa momentum si Miranda ngayon. Baka mas mabuti po kung ituloy na natin agad ang susunod na eksena habang buo pa yung emosyon niya. Ma'am, magandang idea yan. Ipapahanda ko na agad ang set. Pero ikaw, hindi ba't may urgent kang kailangang asikasuhin? Oo nga po, aalis na rin ako. Maraming salamat po, Director. Habang naglalakad si Luna, sumunod si Lottie at nakakunot ang noo. Miss Luna, anong meron kay Miranda? Nakapasa sa first take, swerte lang siguro yun, ano? Maybe. Ay nako, may lakad ka ba talaga ngayon, Miss Luna? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na, okay lang ako. Ikaw na muna ang magpahinga, umuwi ka na. Talaga, salamat, Miss Luna. Tuwang-tuwa si Lottie, akala niya'y mag-overtime siya, pero ayun, early out pa. Matapos makapagpalat ng damit at makapag-alis ng makeup, dumaan si Luna sa hallway ng hotel. Bigla na lang may braso ang pumulupot sa balikat niya. Sok-sok, Luna Windsor, ang bait mo talaga. Tagapagligtas ka na ngayon. Tinabig ni Luna ang braso ni Dave at parang nagpagpag ng alikabok. Bakit, may problema ka? Bumalik ulit si Dave sa pagkakayakap, hindi ka ba yung tipo ng taong hindi nakikialam sa buhay ng iba? Bakit tinulungan mo si Witchy Miranda? Nagkamot si Luna sa baba, may utang na loob lang ako sa kanya.
Tinulungan niya ako dati, kaya binawi ko lang. Ayoko kasing may utang. At kahit pa masama ang ugali niya, halata kong mahal niya talaga ang pag-arte. Alam ni Luna na mahalaga sa kanya ang mga taong totoo ang passion sa pag-arte. Natahimik si Dave. Aba, grabe naman ang pag-alaga mo sa kanya. Wala kang pakialam kung gusto kong alagaan siya. Umirap si Luna. Akala ko ba wala kang eksena ngayon? Anong ginagawa mo rito? Dahil tapos na halos ang mga eksena mo, iniisip ko, baka gusto mong uminom. Treat ko. Umiling si Luna at pinitak siya sa ilong. Sorry, kahit gusto ko rin sanang uminom mamaya, hindi ko balak sumama sa'yo. Nagulat si Dave, ha? Bakit hindi? Gusto mo ba na may makakita ulit sa atin? Kagaya nung huli. Aksidente lang yun. At dahil doon, may endorsement ka pa nga. Depensang sagot ni Dave. E sinong makakasiguro na magiging swerte ako palagi? Mr. Superstar, pakitulungan mo naman ako, huwag mo nang dagdagan ang stress ni Miss Judy. Isang oras ang lumipas, sa San Carlos Bar. Ang San Carlos Bar ay isang lugar na exclusive. Sa totoo lang, kapag binanggit mong pupunta ka roon, para mo na ring sinabing. Bawal ang mahirap at aso rito. Karaniwan, ang mga naroon ay mga elite, anak mayaman, o mga socialite na may hitsura, katawan, at karismang panlaban. Para sa mga ordinaryo, halos imposible ang makapasok. Sa wakas, nakatakas si Luna sa kukulaitan ni Dave at nakarating din sa bar. Halos punuan na, kaya napwesto siya sa isang sulok. Ang gusto niya sa lugar na ito ay hindi niya kailangang magbihis ng todo. Wala namang makakakilala sa kanya, lalo na't hindi pa siya kilalang artista. Kaya tuloy, panatag siya. Pagkaupo pa lang ni Luna, napansin agad siya ng ilang lalaki. Mga middle-aged na lalaki, may suot na mamahaling polo, at nakarelax na parang mga leon na nag-aabang ng biktima. Ang ganda at karisma niya, pero yung damit niya, hindi ko type. Mukhang hindi siya socialite. Kung hindi siya socialite, siguro prosti lang yan. Marami pang babae dito, wag muna tayo magmadali. Hindi kalakasan ang boses nila, pero sapat para marinig ng mga tao sa paligid. Nanggigigil ang tono, parang mga gay ng babae. Pero bago pa sila makalapit, may biglang tumayo sa tabi nila, mga binatang may branded na damit. Ang lalaking nasa unahan, medyo payat at tsinito, nakangising mayabang. Haha, ang hot ng chick na yun ah. Kung hindi nyo type, amin na lang. Kumawa lang ang matatanda, walang pakialam. Sige, sa inyo na. Mas gusto namin yung mga tunay na socialite. Lumapit ang grupo ng binata at sinipalan si Luna. Hey, Miss Ganda, halika rito. Hindi malakas ang musika sa bar, kaya agad niya iyong narinig. Pero malamig lang ang mata ni Luna. Tiningnan niya sila ng walang emosyon at binaliwala. Sanay na siya sa ganitong eksena. Maraming beses na, hindi na bago. Nandito siya para mag-relax, hindi para makipagsayawan o makipagsagutan. At sa lugar na kasing taas ng level ng San Carlos Bar, bihira ang bastos na umaabuso. Banata 170. Hoy, miss, si Mr. Lee ang tumatawag sa'yo, bingi ka ba? Dahil hindi man lang gumalaw si Luna matapos tawagin ng ilang beses, agad nagbago ang tono ng mga lalaki sa harap ni Mr. Lee. Mula sa magiliw, naging malamig at may halong irita. Hindi nila inakala na ni hindi man lang lilinggan ang babae. Umakto itong parang walang naririnig, tahimik lang na umiinom, tuloy sa sariling mundo. Lintik na. Hindi pa man natatapos ang mura ng binata, tinapik siya ni Mr. Lee sa balikat habang tumatawa. Hindi ganyan ang tamang paraan para manligaw. Ang tunay na sarap ay nasa proseso ng panliligaw. Gets mo? Napatawa ang binata, ibig sabihin, masyado akong nagmamadali, Mr. Lee. Hehe, hayaan na namin kayo ang magpakitang gilas. Manunood na lang kami at matututo. Tumanggo si Mr. Lee, halatang nasiyahan. Pag mga ganitong babae, hindi pwedeng apurahin. Dapat dahan-dahanin, paunti-unti, tsaka mo siya makukuha. Matapos ang lecture niya, sinipat niya si Luna mula ulo hanggang paa bago muling bumalik sa VIP seat nila. Nang matiyak ni Luna na hindi na siya ginugulo ng mga lalaki, binaliwala na niya ito at nagpatuloy sa pag-inom. In-enjoy niya ang musika sa background, kalmado ang ekspresyon, tila ba wala siyang pakialam sa kahit ano. Ang ganitong klaseng relax na aura ang lalo pang nagpatingkad sa alindog niya. Habang naghihintay ng bill, binuksan niya ang social media app niya. Napansin niyang matagal na rin siyang hindi nagpo-post. Dahil paparating na ang launch ng drama, magandang ideya na buhayin ulit ang presence niya online. Kaya naisipan niyang mag-post. Mas mahigit sa ilalim ng ulan at hangin ngayong gabi, bumabalik ang mga panaginip. Countdown na sa airing. Hindi nagtagal, sunod-sunod ang likes at comments. Marami sa mga staff at cast ng drama ang nag-share nito. Pati si Dave ay nag-share at nagdagdag ng caption. Sama-samang nagtiis ng 10 taon, kaya ngayon ay natutong kalimutan ang sarili para sa minamahal. Isang linya na tumama sa puso ng mga fans. Eksaktong sumasalamin sa masalimuot na relasyon ni Gong San Lee at Ziyang Wei. Sa pinakamataas na palapag ng San Carlos Bar. Habang umiinom si Lucas, nag-vibrate ang phone sa mesa. Pagbukas niya, notification agad. Update mula kay Luna. Naset na niya ang account ni Luna bilang favorite, at may nakaprograma sa phone niya na bawat update ni Luna ay agad niyang matatanggap. Nakita ni Lucian, at halos mapataas ang kilay sa gulat. Grabe, bro, may ganito ka pa palang setting. Totoong-totoo na to. Pero teka, paano na ang super logical mong prinsipyo sa love? Walang imek si Lucas, tahimik na tinitigan ang post ni Luna.
Isang sentence lang yan, walang malalim na meaning, bulong ni Lucian habang napapailing. Pero hindi pa man siya nakakabawi, nakita niyang nagtatype ng reply si Lucas. Pasilip siyang sumulyap, pero agad napapikit at nag-roll sa sofa. Org. Mga mata ko, hindi ko dapat tiningnan. Akala niya kasi heartbroken pa ang kuya niya, yun pala, mas malala pa. Talagang nakakaseconded embarrassment, ang level ng flirt ng kuya niya. Sa ibaba, sa lamesa ni Luna. Habang umiinom ng bagong cocktail, dumating ang message notification. Akala niya update lang ni Lucas para sabihing safe siya gaya ng nakasanayan, pero nang buksan niya. Sa ilalim ng ulan at hangin ngayong gabi, ikaw ang panaginip ko. Fit, napaduwal si Luna at halos mabuga ang iniinom. Grabe, anong kabaliwan to? Saan niya natutunan to? Bigla niyang naalala ang sinabi ng Great Demon King noon, darating ang araw na mas masarap na para sa iyo ang repolyo kaysa sa labanos. Akala niya noon ay metaphor lang. Ngayon, malinaw na. Ready na siyang atakihin ng Great Demon King sa seductive level. Habang lumulutang sa sariling mundo, may napansin si Luna mula sa gilid ng mata, isang bagay ang mabilis na lumipad papunta sa direksyon niya. Mabilis ang reflexes niya, agad niyang inangat ang tray sa mesa at blag, isang bote ang tumama rito. Kung hindi siya alerto, tiyak na sa ulo niya tumama iyon. Bago pa man siya makalingon kung sino ang may gawa, lumapit na ang salarin. Isang babae na may suot na pulang bodycon dress na kumikinang, punong-puno ng kumpiyansa, kasama ang ilang babae sa likod. Oops, sorry ha, sabay irap ng babae, ewan ko ba, parang bigla na lang lumipad ang bote sa kamay ko. Hindi ka naman tinamaan, di ba? Nanlamig ang tingin ni Luna, pero hindi siya sumagot. Ayaw niyang makipag-away pero hindi rin siya nagpapatalo. Dahil hindi naman siya nasaktan, hayaan na sana. Wala yun, maikling sagot niya. Tumayo na siya para lumipat ng pwesto. Mas tahimik, mas malayo sa gulo. Pero sumenyas ang babae sa mga kasama. Agad hinarang ng mga babae si Luna. Oy, sandali lang. Halos tinamaan ka kanina, kaya gusto naming bumawi. Yan nga, naging careless kami. Hindi kami mapapalagay kung hindi kami makakabawi sa'yo. Sunod-sunod ang mga sinabi ng mga babae, pero halatang may laman. Ang mga tingin nila ay mapanlit, hindi sincere. Tahimik ang bar, pero unti-unti nang napapansin ng mga tao ang eksena. Lahat ng tingin, kay Luna. Alam mo ba kung sino yung babaeng yan? Si Catalea Wood yan, panganay ng Wood family. Mismong social era elite yan. Siguro naman may ginawa yung babae na yan para mabuwayzat si Kat. Hindi na kailangan gumawa, baka nakita lang ni Kat na mas maganda siya, ayun, war freak mode activated na. San Carlos Barto, girl. Tinginan lang, flirting na agad. Matuto ka namang maging modern. Tahimik pa rin si Luna. Sa wakas, nagsalita siya ulit. Diretso, malamig, walang kaba. Hindi na kailangan ng compensation. Hindi naman ako tinamaan.